Sa usapang korupsyon, ano ba ang ibig sabihin ng allocable? Dati, ang tinatawag na allocable ay yung natitira sa budget pag tinanggal ang mandatory expenses. Halimbawa, MOOE. Noong 2023, nag-create ng algorithmic formula si Secretary Manny Bonoan. Ang purpose ng formula na ito ay para ma-determine kung ano ang matatanggap na allocable ng kada congressman. Take note, hindi kasi pare-pareho yun. Ang allocable therefore ay mga pondo na nasa DPWH at ang mga congressman ay nag-identify kung saang proyekto gagamitin ang pondong ito. And if this sounds familiar, it's because it is. Ganitong-ganito ang yumaong pork barrel na tinatawag, sometimes known as the Countrywide Development Fund. Ang malaking difference is that it is the executive na nagtatalaga kung ano ang allocables. Nilalagay ito sa National Expenditure Program ng DBM. Of course, approved by President BBM. Paano natin nalaman na executive? It is because may documents na nirelease si Congressman Leviste na nagtatalaga ng summary ng amounts that are released kada congressional district. Mahahanap sila under the column NEP Restored. At patunay na hindi pantay-pantay, makikita na ang pinakamalaking releases sa allocables ay napunta kay Ferdinand Alexander Sanlo Marcos at about 15 billion from 2023 to 2025. Ang second highest, si Speaker Martin Romualdez at 14 billion. Posibleng yung pagkakaiba-iba ng mga amounts na ni-release or naibigay sa mga kongresista ang isang dahilan kung bakit tinututulan ng ilang mga congressmen ang pag-release ng listahan na ito. But more than that, nakikita natin resulta ng mga pagbubunyag ng mga amounts na ito is that the allocables represent yung discretion ng kada congressman. At ang pag-exercise ng discretion na yon ay not necessarily in the public interest dahil nag-identify sila ng mga proyekto which could possibly be calculated not for the public interest but for the shortest way to their pockets. Ito ang Luminous. Follow for more.